Ayan, once again, good day sa ating lahat. So our topic for today is our second topic for midterm sa theory of structures, no? So this is called as area moment method. So recap lang, ang topic natin last time was double integration method in determining the deflection of a beam. So kumbaga, uh, as I said last time, may mga advantage and disadvantages yung different techniques ng ating pagkuha ng deflection. So, mamaya i-conclude natin, no? Kung ano yung mga advantages kapag gagamitin mo si area moment method. So, discuss muna natin, kumbaga, saan galing or kumbaga, bakit nag-arrive na yung area moment method, makakuha siya og deflection sa beam. So another method of determining the slopes and deflections in beams is the area moment method, which involves the area of the moment diagram. So ibig sabihin, no, alam naman natin yan, sa ating strength of materials or mechanics, di ba? Alam natin kung paano mag-draw ng shear and moment diagram. So for our beam, para makuha nato using area moment method, syempre kailangan nato ang moment diagram kay area man sa moment atong gamiton. Pero minsan kasi is natatagalan tayo, 'di ba? Because before nato ma-solve si moment diagram, mag-agi pa ta kay shear diagram. So mamaya meron tayong konting shortcut kung paano mag-draw ng moment diagram na hindi. Ayan, sorry. Wala-wala man ang internet dere. So again, mamaya tuturo natin kung yung maliit na shortcut kung paano mag-draw ng moment diagram na hindi na kailangang uh, muagi, no? Hindi na kailangan muagi sa shear diagram. Okay. So proceed tayo. So ito for example, we have a uniformly distributed, hindi naman uniformly, any load pwede siyang gamitin. And for example, simply supported, we have reaction 1 and reaction 2. So, meron tayong deflection, ayan, di ba? Exaggerated ra po ng deflection class ka ng color red. Tapos sa baba, ara natay angle sa ato ang deflection, then natay deflection mismo. For example, yung hinahanap mo ng deflection is andito. Ayan. Ayan, deflection. So before nato siya makuha, i-drawing sa daw nato ang moment diagram. MD, moment diagram. Tapos, pintahon pa po nato ang iyang deviation sa baba. Then, center of gravity, syempre kailangan yan. So, proceed tayo. Theorems of area moment method. So, theorem 1, the change in slope between the tangents drawn to the elastic curve at any 2 points A and B is equal to the product of 1 over EI multiplied by the area moment diagram between these 2 points. So, ibig sabihin, class, yung kaibahan daw ng slope between 2 points. So, for example, ang hinahanapan mo ng difference in slope is si point A. And let's say, ito yung point A natin. And ito yung point B natin. Now, the difference between the slope between our 2 points is the area between them. So, moment na area. That's why kailangan nato mag-drawing og moment diagram. Area between them divided by EI. So, that is our slope between A and B. Slope pa lang na wala pa ta sa deflection.
So next theorem, kapag hinahanap naman natin yung deviation, so ang deviation class mo siya, kanang T. Deviation, ibig sabihin, mo siya kanya. Kani nga, sa mani akong yun detect. So deviation is this one, murag i-extend nimo siya ba? Diba? At this point, naatay tangent line. Kita kani nga line. This is tangent line at point A. Kani nga line sa PCAS is tangent at point B. So, ang deviation na tinatawag class is from our point A, no? Then, vertical distance siya. Ito. Papunta sa tangent line drawn at point B. So, mo na ang ato ang T A over B. May pangalan na siya daya. No? Tangent drawn to the elastic curve at any 2 points A and B. The deviation at any point P relative to the tangent drawn to the elastic curve at any other point A. So, mo nang TBA. Ayan, discuss natin. Hindi mo detect akong pen. Wait lang. Arang. So, discuss natin to as TBA. Wait lang na disconnect. Ayan. Ayan, connected. Sorry gawala-wala ang internet. So, again, pag-usapan natin sino yung TBA, no? Deviation at any point B relative to the tangent drawn to the elastic curve at any other point A. So, kumbaga, mo ni ang deviation at point B with respect or relative to a tangent line drawn at point A. So, morning point A, morning tangent line, ari siya. Diba? Tapos direct, perpendicular or vertical to point B. So, ang imong buhaton, kung mo ni imong point B, drawing lang ka og vertical line, tapos ang sa point A mag-drawing lang ka og tangent line. Kailan mo mag-tangent line, no? A tangent line is a line sa isang curve. Tangent line is a line drawn na mag-intersect siya sa isa ka curve or circle at only one point. So, mo ni atong circle or ato ang curve, mo ni nga line nga nag-intersect saya at only one point. So this is deviation at point B with respect to a tangent line drawn at point A. So balik ko na to na paglitok. Hantod ma-memorize na to yung pangalan. The deviation at point B with respect to a tangent line drawn at point A. So, mo ni siya nga sukat. So, kung kani nga part, ang pangalan na niya is the deviation at point A with respect to a tangent line drawn at point B. Di ba? Mo na siya. Vertical na line, kumbaga. So pagkuha, mga to siya. So, the deviation at point B relative to the tangent drawn to elastic curve, no, gitanggal na natong elastic curve na word, kay taas na kaayo, no, basta na to, is equal to the product of 1 over EI multiplied by the moment of an area about B of that part
of the moment diagram between points A and B. So, ibig sabihin, mura nga gyapon siya og katong equation sa slope, no? Kumbaga, in between them na area sa moment diagram, pero gidungagan lang nato og kanang x bar. Ayan. So, x bar, ibig sabihin yung centroid of that area papunta sa point B. No? So, for example, ang pag-solve daw ani, kaning height is kwaon daw ni mo ning area, kaning color blue, then it times nimo sa iyahang centroid papunta at point B. Okay, so ara area sa AB divided by EI times x bar B. So kay A na punta, for example, ginapangitan nimo ning height niya, no, with respect to B, so area kay AB, then centroid papunta kay A. Divided by EI, syempre. Okay, so muna. So, muna atong deviation, kay unya man good class, magkuanta, kaning common triangle. Diba? Ang goal man good nato ani is kaning nga part, diba? Deflection at point A. Sa PCAS, is deflection at point B. So, maka-create ta og triangle. Aro, kung diri ka magbase. Diba? Kita ni mong triangle. Ay, dito rin sa dulo. Sorry. Diri nga dulo. PCAS. Maka-create na tag-triangle, which is, ang iyang height is deflection at A plus deviation, no, of point A. Diba? Deviation of point A, anong pangalan nito? Deviation of point A with respect to a tangent line drawn at point B. Mo na siya, si deviation or si height. Kita di mo na total height, kumbaga. So niya, balikan nato na. So ang problema na pud nato diri kabalo na taan asa na igikan. Siya, rules of sign. Kapag deviation at any point is positive, if the point lies above the tangent. Negative if the point is below the tangent. Ayan. So, positive pag sa baba. Then, negative pag nasa taas siyang apart. Kumbaga, pag ato ang deflection is pababa, positive. Ang ato ang slope. Pag ang deflection nato is pasaka, baliktad, no? Pasaka, negative. Okay? Pag sa deviation naman punta, kaning height is called as deviation. Pag sa deviation na punta, positive pag pababa ang deviation na height. Negative pod pag pasaka. Yan. Negative, positive, negative, positive. Okay? So ito, for example, the deflection at some point B. Pari na. For example, hinahanap mo yung deflection at point B. Nya, kaning color red mo na ito ang expected na deflection. Diba? Of a simple supported beam can be obtained by the following steps. So ito daw yung steps na gagawin natin, class. First one, kwaon sa daw nato ang the deviation at point C with respect to a tangent line drawn at point A. Diba? Medyo memorize na nako. Ang summarized na pangalan niya. So, ito siya. Si deviation at point C with respect to a tangent line drawn at point A. Siya. Paano na mo na? Which is, so pagkuha, so, ibig sabihin, mag-drawing kag moment diagram, then from point A to point C, paano mong area. Tapos, ang iyahang x-bar, papunta kay point C. Nakuha na nimo ni. No? For example lang, nakuha na nimo. Next, kwaon na pud nimo si, ari nga point. Kwaon na pud nimo si the deviation at point B with respect
to a tangent line drawn at A. Kinsa man na siya, kani nga height. Makuha na nimo. So pagkuha, 1 over AI, area A papunta kay B, at point B, times X bar, ibig sabihin, area nga ato nakuha ganina, iyahang centroid papunta kay point B. Okay? So, anahay, ninahin lang ito pa-explain. Mo ito nagdali. So, pag meron ka ng deviation, no? Itong CA, tapos deviation, itong BA, so maka-create na taog duha ka triangle. Drawing na to ang first triangle, for example. Ang first triangle, class ka ng dako. So, ang iyahang height sa kana nga triangle is si deviation at point C with respect to a tangent line drawn at A. Tapos kani, syempre, length sa imuhang beam. Muna na imong triangle nga isa. Ang second triangle is katong point nga hinahanapan natin ng deflection. Kani nga triangle, kita ninyo. Drawing na to So, second triangle is mas gamay nga version pero similar sila. When we say similar triangle, same sila og angle. So, kaning point B, syempre itong length sa point B. Pila man iyang total height, syempre yung deflection at point B, kita nimo, gikan dira sa original na position padulong sa deflection niya. Deflection at point B plus kani, which is the deviation at point B with respect to a tangent line drawn at point A. Diba? Duha ka common triangle. Gamitan na to ratio and proportion. Ang first is height sa gamay nga triangle. That is deflection at point B plus the deviation at point B with respect to a tangent line drawn at point A. Pila man iyang total nga length. Ang iyang gibutang diri is X. For example, sa toa, length of point B. Parehas na, variable na naglahi. Equals. Ratio and proportion, good. So, equal nimo. Unsa ang height sa atong mas dako nga triangle? That is the deviation at point C with respect to a tangent line drawn at point A. Pila man ang base sa dako nga triangle, total length of our beam. So with that, shift solve nimo, makuha na nimo deflection. Ayan, sorry ga-disconnect siya. Sige lang, pause mabugkog istorya. So, ulitin na to. Kadiyot lang, no? So, pagkatapos mo siyang ma-form, itong ratio and proportion, shift solve mo lang. So, makuha na nimo ang deflection at point B. Diba? So, inana siya. So, ang advantage nito, class, kapag specific yung hinahanap, mas madaling gamitin si area moment method. Kaya imagine, no? Kapag kay double integration method, maghimo pa ka og equation ni moment, equation ni slope, equation ni deflection. Kwaon pa nimo si C1, kwaon pa nimo si C2 para lang makuha ang deflection at a certain point. Pero ang advantage ni double integration method, pwede na nimo siya gamiton for the whole beam. Pwede nimo siya balik-balikon o gamit. Pero medyo taas ang process. Ang kagandahan kay area method or area moment method is specific. Kung ano mo si B, kung ano nimo gamiton ni mga formula, kuha din nimo. Pero kung magkuha na po kag another point, balik na po ka sa sugod. Diba? So, ibig sabihin, ang advantage ni area moment method is
pinaspasay pero isa lang, specific lang ginapangita. Ang kagandahan ni double integration method is dugay siya pero applicable na siya sa tanan nga points. Unsa mo gamiton, sir? Depende sa imuha o depende kung unsa ang ginapa gamit sa ato ang problem. For example, sabihin ng problem, use area moment method in getting the deflection. Use double integration in getting the deflection. So technically class, same lang na amo gawas, mag-differ lang na siya sa decimal places. Na lang siya discrepancy gamay pero dapat duol-duol lang na sila og value. So, pag mag-quiz ta, exam, bibigay ko kung ano dapat yung gagamitin. Pero kung sa board exam, for example, kamo bahala asa mo mas hiyang sa different methods natin. Okay, so ayan na, na-discuss na nato ang steps pa lang na. Siyempre, di pa kayo nato gets. I-apply nato. So before we can apply that to our example, napatay isa ka topic na agian, which is paano gumawa ng moment diagram na hindi na wala na nagaagi sa ato ang shear diagram. Diba? So ito, another example kapag kanimanggod siya is for simply supported. So kapag cantilever yung ating beam, diretso na siya. 'Di ba? Isa naman siya kaslopan pababa. So technically, kung ano yung ating deviation at point B, for example, itong point B yung hinahanapan natin ng deflection. So yung deflection at point B is technically the same with the deviation at point B with respect to a tangent line drawn at A. No? Mga kagandahan kapag cantilever siya. Sige lang, namate example nga cantilever, unahon na to ang simply supported. So, na-explain na nato ang steps. Proceed tayo on how to make your moment diagram without or kumbaga, skipping the part of shear diagram. Okay? So, first one, number one, kung ang ating beam class is may pagka-drawing. So, pag-consider nato ani class ha is mga ano siya. Ang pag-consider nato ani tanan is cantilever siya. Diba? Kay mag-cut man ka, diba? Pag mag-cut ka, mahimo siyang cantilever. No? Ma-expose ang moment inside. So, first example natin, what if yung ating load is uniformly distributed? Paano gumawa ng moment diagram kapag uniformly distributed? So, kapag uniformly distributed class, that is categorized as 0 degree. Diba? Pag plane, 0 degree. So, this is our W. This is our point A, and this is our point B. So, eto, paano gumawa ng moment diagram? So, because of this 0 degree, mag-ambak tag duha ka degree, no? Kay 0 degree, ang iyahang shear diagram is first degree, tama? Tapos ang iyahang moment diagram is second degree. When we say second degree is parabola, when we say first degree is triangle, di ba? Straight line nga diagonal. Kapag 0 degree is horizontal line. Sige, for example, for this one, ang pagkuha na to class, for example, at point B, at point A, dra man ay moment, di ba? I-cut man na to dri ta magkakaroon po tayo ng moment dito. So, syempre, from this point, na po niya itong 0, sa itong diagram, for example, so magbaba ta. Broken line lang na to. Yan, baba siya. Diba? Ang problema, unsay height anang pagbaba sa ato ang moment diagram. Diba? Dito is, wala na may moment, diba? Dili nga part.
So drawing tagpa-curve. Edit lang na to gamay kay mo taas ra kaayo. Lang nawala ang internet. Ayan. And we're back. So again, height po yung hindi natin alam. At point B, 0 yung ating moment. At point A, syempre may height because of this uniformly distributed load. So 0, so sa ato ang moment diagram, magka 2 degrees ta. So ang second degree is curve. Ayan, second degree. Ang problema natin is height. Ilay height, ano niya? Diba? So, ang height nito is the moment at point A. O, saan man pagkuha sa moment? No? Statics. So, ang moment by this moment diagram is moment caused by our uniformly distributed load. So, saan paghimog moment? First one, so uniformly distributed, himuon na to og point load. So, W times L. Diba? Kay L man length of our beam. So WL na mo siyang point load. So pag mahimo na siya nato siyang point load, i-multiply nato sa lever arm, di ba? So ang lever arm ani kay uniformly distributed man is naa sa tunga. Di ba? Nas tunga. Ang neutral axis or centroid. So WL times L over 2. So mo ang total height sa atong moment. Okay, so WL L over 2. That is our height. Equals the height of this figure. Okay, so nanatay height sa figure. Wala siya. Ang next na to is ang area. Okay, di ba? Area moment method gani. So unsay area ana? Nga diagram. So ang area natin class, meron po tayong general formula. Oh, sorry. Area ng ating moment diagram is equivalent to the height times its length divided by n plus 1. Then, ang kanyang x-bar, siyempre, naman tayo, nakabuo naman taog kuan diagram. So, ang atong x-bar, anak class, lisdan sa nakugkuan ha. Lisdan sa nako og color. So, ang x-bar nato, for example, is na diri ah. Wala mang internet. Ayan, pasensya. Wala. So again, proceed tayo. So, syempre na siya x-bar, kailangan mo na ito sa formula unya, di ba? So, area tsaka yung kanyang x-bar. So, saan pagkuha siyang x-bar? So, ang formula sa area is HL n plus 1. Sa x-bar is length divided by n plus 2. So, magbase na siya kung asa ang mas taas. Or kung asa dapit tong nay height, kumbaga. Okay, so for example, kanang example lang nato na yung first nato nga figure. So the area of our first figure is naka second degree. So kapag second degree siya, height is WL
Tama to. Height is WL squared, no? WL. L times L. WL squared over 2. Length natin is L. L. Pero taas na siya, no? So, i-summarize ko na lang. I-apply na lang na unya. So, height times length divided by n plus 1. So, pila may n ani nga figure, that is 2 degrees. So, 2 plus 1 is 3. Ana, so unya, kani siya, i-substitute na lang sa h. Kumbaga. Next, ang kanyang x bar. So, ang x bar, syempre, nakadikit na siya sa tuang height. So, pila x bar gikan diri sa height. Ari siya. Ito, papunta dito. Para siya. Ang x bar natin, based on formula, is L over n plus 2. So, ang second degree naman nga figure, so L divided by 2 plus 2. L over 4 lang siya. So, common sense will tell you, kapag diri sa pikas, L over 4 money, so this is 3L over 4. O, diba? Kompleto na. Kapag uniformly distributed, what if yung figure natin, so proceed tayo ha, figure number 2. What if ang figure po natin, class, is point load? Okay, hiwi. Point load. For example, this tumoy. This is our point load. This is point B, this is point A, same kanina. This point load will cause us moment. Diba? So, pag point load, technically, wala na siya degree, pero magbuhat-buhat lang tag-degree class ha. Mamungin akong ginagamit yung college pa ko para matimanaan lang yun. Pag point load, ang degree na niya is -1 degree. Ayan na. Again, just bear with me para pang-compute lang nato. Pag uniformly distributed load, 0 degree. Pag point load is -1 degree. Anong sabi natin pag moment diagram, mag-plus ka og 2. -1 plus 2 is 0, +1. So pag +1, sa atong diagram, that is triangle or diagonal line. So, ibig sabihin, because of this point load, magkakaroon tayo ng moment diagram na triangle. Siyempre, hiwi. Samot, no? So, magkakaroon tayo ng moment diagram na triangle. So, this is 1 degree. So, first degree. So, lagyan natin, this is our length. And this is our height. Okay, sobraan. Si height. So, paano kunin si height? Our height of moment diagram is the moment induced by our load. Ang load natin is point P. So, ang pagkuha pa sa moment, ana, sige daw, i-chat daw class. Kabalo mo? Say moment at point A pag point load. Kung uniformly is WL times L over 2, SIP. Diri is, pila siya? Are you still there? Naba mo na. Sige daw, any wild guess? Pila tong height ani? Again, clue natin, yung height niya is the moment induced by our point load. So, unsa ang ato ang height because of this point load? Any wild guess?
Wala mo i-guess dara. Or madlock lang mo mo chat kay basi mali. Wild guess lang god. Type hi class if you are still there. Basi sige ra tag storya dre na wala day mo. Everyone. Napay na kandidato Sawa kayo. So again wala mang mutubag oy. So ang ato ang height ana is the moment induced by our point load, that is P times L. Ula-ula mo na mawataan So PL is the height. So same kanina, what is the area of this diagram? Siyempre triangle. So may area sa triangle. Height times length over, that is 1 degree. So 1 plus 1 is 2. Proceed tayo sa kanyang x bar. From our height itself, what is our x bar? May formula tayo. Ang x bar is L over n plus 2. Degree natin is 1 degree. So therefore, our x bar is L over 3. Hindi masulatan. Wait lang. This is L over 3. And common sense sa PCAS, kung kana is L over 3, so kani is 2L over 3. Diba? Minus lang good, oy. Ayan, wait lang kayo na disconnect. So ayan So L over 3 gikan sa height, then sa kabila is 2L over 3. So proceed tayo. What if, tapos na tayo dyan what if ang load natin is moment or couple? Number 3. So, for example, siya natay couple moment, for example nas tumoy, that is M, this is point B, this is point A. So pag moment is again ako na po nagbuhat-buhatan para matiman-an lang ginako. Pag moment ang iyang degree is negative 2 degrees. So sa ating moment diagram, ang height niya, syempre is yung height na na-induce or na bigay ng ating couple. Korekta na siya. No? Ang height is our moment itself. Diba? Tapos pag negative 2 degrees, plus 2 man ka pag moment diagram, so may mo siyang 0 degree. Unsa ang figure sa 0 degree? Horizontal line. Mo na siya ang figure. Para magbarita sa sabon. No, this is our L. Yan. What is the area? Try natin area. So area, arang formula, height times length divided by, this is 0 degree. So 0 plus 1 is 1. Siyempre, H times L. Obvious man po na, sir, no? Rectangle, height times length. How about its X bar? So from our height, nasto nga, diba? Over 0 plus 2. So therefore, this is L over 2. Because is also L over 2. Okay na. Sin na ta. Next,
and last na ni siya. So kumbaga pag wala diri you can solve it on your own. Mo ani mag formula pero pwede na pud technically kading upat ra man siya gatuyok, no? Ga-combine lang man na siya. Point load, uniformly distributed, couple, o uniformly varying load. Triangle, good na load class. Uniformly varying. Tari, triangle siya. Yan lang nato. Nara. This is our point B. This is our point A. Natay moment to speak as. Okay, mag-counter. So this is our W. W is the height of this triangle. Kapag, tawag nito, parang wala na ito itong linya. Ay, samot. Kapag diagonal line is first degree. Ayan. So, plus taog 2 for our moment diagram. So, that is third degree. Mura na siya parabola, pero di siya parabola. Third degree, good. So, may curved na siya, curved. Sa mukha po daning kandidato dire. So, medyo stiff siya nga curve. Ada. Lagyan natin, this is third degree. Third degree. So, ang problema nato is ang height of this figure. So, again, the height of this figure is the moment induced by our uniformly varying load. So, pag-solve, first one, syempre, ang area sa atong triangle, that is W L over 2. Di ba? May mo siyang point load. Tapos, ang iyahang X bar, pag triangle, based on our height is 1/3. So, nadri ato ang location sa iyahang point load. 1/3 gikan sa height. Mo na to ang lever arm. So, multiply na to og L over 3. So, that is the total height of this figure. W L over 2 times L over 3. Ano na itong L? Length. Yan. Okay, so last area. Ang area, syempre, HL over N plus 1. So, 3 plus 1 is 4. Munang area ani nga diagram kani ini nas taas. Tapos ang iyahang X bar. So ang X bar pwede nakadikit sa height. So for example dring part para siya. Muna itong X bar kumbaga. So X bar natin is ito. Formula is L over N plus 2. So this is L over 3 plus 2 is 5. So L over 5 ang iyahang length. So pikas, common sense, L minus L over 5 is 4L over 5. Ara na, kompleto na. Ato ang mga area for our moment diagram. Save na to, si mawala. Linayan lang na to. So, ayan, apply natin yan lahat. Gagawa tayo ng moment diagram, kunin natin yung area, times natin sa X bar, para makuha nato si deviation at any point with respect to a tangent drawn at any point. Sige. No? Na-save na ba to? Ano naman to? Na-save na. Let's proceed with our first example. Wait lang.
Delay hapod mo hay ni Timbaw eh. Sige, continue tayo. So for our first example, ayan siya. A simply supported beam shown carries a concentrated load of 24 kilonewton as shown. Then determine, number 1, the angle of deflection at point A, the angle of deflection at point C, the deflection at point B, the location of maximum deflection, tapos maximum deflection. Sige, ayun lang nato ni. So, first thing that we need to do, ayan, binigyan tayo, load P. Lagi butang, no? Sige, butang adal day. Sorry. 24 kilonewton. Load P is 24 kilonewton. Ba yan? Lang, di mo butangan. 24. Pop up siya. Hmm. 24 kilonewton si point load P. Tapos, angle of deflection, deflection, location. Okay. So, start tayo. Ano yung unang kukunin natin? Siyempre, yung reaction 1 tsaka reaction 2. R1 and R2 tayo. So, basic sa statics ta sa statics. First one is, kung ano to si R1 o R2 or ilis na itong pangalan, RA o RB, ay RC. So, pwede ta mag-summation of moment. Bisan asa lang good, para basta makuha lang. Summation at point B is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. So, sorry. Point C day. Ayan, point C. So, ang gagawin natin, ay, ga-distract na rin. So, we have RA, tapos, length is 6 meters. Ayan, RA times 6. Diba? Clockwise, so positive. Tapos, si P, si 24 is counterclockwise, minus 24 times 2.5. Ayan. Is equivalent to 0. Paki-calculator daw, class. I hope that you have your calculator there. RA is pila. Tabangi pag-calculator. So that is 10. Very good. Ayan, salamat 10 kilonewton. So proceed tayo kay RC. Pwede ta mag-summation of forces vertical. It's equivalent to 0 where all upward forces are positive. So we have RA is 10 minus 24 plus RC equals 0. So RC po natin is obviously 14. Para na natay RA nga 10 kilonewton, natay RC na 14 kilonewton. Okay, nainayan na to. So next, mag-drawing ta, no? Mag-create ta og deviation. Mga deviation na to. So first one is, so na itong color orange. Si A. Kung sa A ta magbase, tapos morning C, so mag-drawing sa taog deflection or deflected beam. Exaggerated ra po ni klasa. Grabe naman po na curve na nako kaayo. So exaggerate lang nato ang pag-deflect sa atong beam. So with this deflection, makadrawing taog tawag dyan.
tangent line. So first one, yung tinatawag natin na the deviation at point A with respect to a tangent line drawn at point C. Kinsa man na siya. Drawing sa tangent line sa point C. For example, morning tangent line kay point C. Ara. So, mao ni siya. At point A, papunta kay point, ito, dito sa baba. Connect lang natin. Ayan. At this point, ayan siya. So, that is the deviation at point A with respect to a tangent line drawn at C. Sa PCAS pod, para magamit na to unya, this one is this is This is deviation at point C with respect to a tangent line drawn at point A. So mag-drawing ta og tangent line at point A. For example, mo ni siya hiwi lang. O ara. Tangent na usab na to. Sa gilid man tag-apil ang dagway ani. Wait lang, sorry. O ara. Last. Pwede na. Na tangent na siya at point A. So, ito yun siya. Lang point. This lang magsugat. For example. So, ito yung height. This is deviation at point C with respect to the tangent line drawn at A. Okay. So, yung hinahanap natin first is yung angle of deflection at point A. Ani? Drawing naman tano, ara. Ana nga tangent, so mo ni atong angle. Angle at A. Diba? Tapos sa PCAS, mo ni atong angle at C. Point C. Angle of deflection at A, mo ni siya. Angle of deflection at C, mo ni siya. So, para mamaya magagamit natin nyo, drawing na lang nato daan. So, kung mo ni atong angle C, mga property man sa mga angle, kalimot ko siyang pangalan, no? Kung mo ni ang angle C, so ang opposite niya, which is this one, this is also angle C. If this is our angle A, kita ninyo kani, siya, angle A. So, kapag meron tayong intersecting line, so mo na to ang angle A pod. Magamit natin na unya. So therefore, etong intersection na to, eto na part kani nga angle is angle of A and C. I-add nimo silang duha. Diba? Ipangbutangan na to daan, ipang-drawing na to daan para tay goal unya. So, proceed tayo. Next is yung ating deflection. Hinahanap yung deflection at B. So, at this point, papunta dito, di ba? Kay mama niya ito ang nag-deflect nga beam. So, mama niya ito ang height. Tara, padung dara. That is the deflection at point B. Okay? So, kung kana ang deflection at point B, mag-drawing ta. Kung kani nga point, padulong dari dari. Kaning height, kana padung diri PCAS. That is called as, sa to ang color orange diri. This one, this height is called as, tatong arrow. Ano kanang red. That is the deviation at point B with respect to a tangent line drawn at A. Diba? Kani dulong dari. Diba? Point B. Tangent at A. Diba? So, deviation at point B with respect to a tangent line drawn at A.
So nakita din ng triangle mo na ito gamiton unya. Sige, proceed na tayo. So in getting that one class, ang pinakamagandang gawin or kumbaga para di ka kayo maglisod, kung saan yung hinahanapan mo ng deflection, doon ka mag-moment or doon, yun yung point na ire-respect mo in making your moment diagram. So, konting tip lang yan, no? Para mapadali ka ba? Pero kung dili ka hiyang sa inana nga technique, so ikaw bahala asa ka mag-moment or asa ka mag-respect sa imong moment diagram. So, kung ako, naandan ako, kung asa tong ginapangitaan, dito ko mag-respect. Ito man yung ginayawit ng respect, sir. Sige, makagets lang ka, ana, pag mag-moment diagram na ta. Okay, so start tayo with our moment diagram. Ito tayo. Mo niya itong 0. Dito banda, for example. Mag-start na taha sa itong moment diagram. MD, moment diagram. This is our 0. Okay, so moment diagram tayo. At this point, ito yung ire-respect ko. Point 3. Ara. So, kumbaga, dira ko nagputol ba? So, pag putol na ko dira, maghimo na tagin-ani. Nahimo na siyang cantilever. Prop beam. Kumbaga. Nahimo ng prop beam. Cantilever. Okay? So, dira ta mag-respect. First one is this point load, which is caused by our reaction A. What will happen? Same dira, point load, pero diri lang ta mag-respect. So, kumbaga baliktad. So, diri ang point A, then diri ta mag-respect. Okay? So, kay pasaka po dato ang figure. Diri ay pababa man, asa to? Pababa man, so pababa po datong figure. So, diri kumbaga sa point A ta nag-respect, diri is sa point B ta nag-respect. So, pasaka, therefore, pasaka pod. This is point load. Pag point load is, ito nga degree, -1. So, pag -1, magkakaroon tayo ng moment diagram na 1 degree. So, si RA, magkaroon tayo ng 1 degree na moment diagram. So, pa-triangle. Ara siya. This is first degree. Okay ba? Because of RA. So, ang pagkuha sa height, RA times 3.5. Ano? Height is P times L. So, paki-calculator daw, class. Di na natin ipakita. Grabe naman po na. RA, which is 10 times 3.5. Mamunang length padulong sa point B. So, what is the height of this diagram? That is yes, how about the others? I hope na mag-confirm ani. Pwede yung mga calculator. That is 35. Ayan, very good. So, 10 times 3.5 is 35. Ayan mo ng height niya ha. Next, si point load P. Take note, ang nire-respect ko na point is this point B. So, tunong man kayo siya, di siya makakreate og moment. Panang point P, wala. Wala tayo diagram ana, kay gitunong man nato sa iya ha. Next one is si RC. Nga point with respect to point B. So, ibig sabihin, ito yung diagram natin. Same kanina, no? Triangle. This is our first degree. Yes, pwedeng humabol. Participate mo ha. Paki-calculator lang, good. Tabangi lang kung calculate. So, dito sa kabilang part, we have 14 kilonewton. This is -1 degree. So, magkakaroon tayo ng first degree na figure. Tapos, pasaka man ta. So, that is 14 times 2.5. What is the height of this diagram? Sa PCAS.
That is 14 times 2.5. Yes, parehas lang sila. That is also 35. Na natin diagram. Diba? Inay lang nato. Okay. So, kana naman tayo diagram, no? Proceed na ta. So, paon na to ang height. Ari siya. Pwede man na. Unaon sa nato ni siya. Si deviation at point A with respect to a tangent line drawn at point C. Malayon akong color para magparehas po sa iyahan, no? Kung sa itong gina-solve. So, we have dili di ay makitaan. Dark color na lang ito. So, we have deviation at point A with respect to a tangent line drawn at C. So, ang pagkuha ato, natay formula. Diba? 1 over EI area, kung sa itong gina-respect nato, then X bar papunta sa point na sinosolve natin. So, ibig sabihin dito is area. Kung sa itong gina-solve, A to C. So, ibig sabihin C to A or A to C, same na, no? A to C na lang. Area of our moment diagram from A to C times X bar. Take note, point A yung pinukuna natin ng height. So, X bar papunta kay A over EI. Yan. Okay. So, solve natin. Area ani nga diagram na discuss na nato gani mampod sa figure triangle. So summation lang nato na siya. First one is this figure kaning sa pikas nga figure kani siya. So ang area ana is triangle, no? Again na total area AC A to C. So kani tanan nga area. Unahon nato ning first one that is 1/2 times height. Height natin is 35. Kaniya, kaninga triangle akong gina-solve. Times base. Kailangan na siya, 3.5 meters. 3.5. Then, ang kanyang X bar. So, pag triangle, for example, butang nato diri then, ito yung hinahanap natin. That is X bar papunta kay A. Okay? So, X bar papunta kay A is 3.5 man eh. Nakani is 1/3, di ba? Pikas. So, this pikas is 2/3. So, times 3.5 times 2/3. Ayan, tapos na tayo in this first figure. Second figure na punta kaninga part. Area, then iyang X bar. Okay? So, lagay natin dito plus. Dugtong lang na to. Plus. Same, no? 1/2 triangle. Height natin is 35. Base natin is 2.5. Times lever arm. So, dari iyang point. Tapos, padulong dito. Ni. Kaniyang X bar A. No? So, mahati siya into two parts. Kani sa nga part plus kani nga part. So, kani nga part is kani atong length that is 2.5. Diri nga part is 1/3. So, 2.5 times 1/3. Kalin pa lang nga part plus kani nga part
plus. Pila man na siya? 3.5. O ayan, buo na. That is our area AC times its individual x bar A. Naapa mo? Pwede paki-calculator. What is our deviation at point A with respect to a tangent line drawn at C? Pila? Wait lang. Ma-share screen. Pwede sabay. Entire screen na lang. Gani, gani. Ayaw pa, calculator mo. Sabayan lang tamo para sure. So we have 1/2, 0.5, 35, 3.5, 3.5, 2/3, plus 0.5, plus 3.5, times 2.5, times 2.5, times 1/3, plus 3.5. Pila? Na ba yung nag-calculator? That is 332.5. Very good. Again, appreciated kayo ng pag-calculator. Ano na to kung tama? 332.5. Very good. So, proceed tayo. This is 332.5 over EI. Yeah. And this is our angle, no? Angle theta. So, ayan. Lagyan lang natin dito, paano kunin, kumbaga. So, take note, dapat ay angle theta, no? Technically, pag sinabi nating angle A, that is equivalent to tangent of angle A. Yan. Approximately, kumbaga. Diba? So, pag i-compare natin dito, opposite. Pag sinabi nating tangent of angle A, tangent is SOHCAHTOA, opposite over adjacent. So, with this triangle, kita ka na yung triangle, kita ka na yung angle A. So, ang opposite po natin is si TCA. TCA over adjacent natin is ito, si 6 meters. 6. No? So therefore, kung magbutang tag-angle, pag si tangent angle A, so technically maliit masyado yung ating angle, so pwede lang nating i-cancel out si tangent. So
technically, angle A is equivalent to TCA over 6. Na panapos ni siya, kumbaga. Finishing touches. So, kaning angle diri this is our angle A, kumbaga. So, substitute na to ani. So, we have, so sa pikas, parehas pod. No? Parehas na siya. So, pwede po ni siya pag sa pikas, angle of C is TAC over 6. So, ibig sabihin, ito, equal na to, 332.5 divided by, no, TAC, bayan sa pikas. So, ma-divide siya. No? 332 over 5, 332.5, 6 EI. So, paki-divide daw, class. What is 332.5 divided by 6? Ano siya? Trawa na itong formula, ha? Pag sa angle ta magbase. Kasi angle, to, pag times ni mo, overlength siya ba, kumbaga. During a part. So, 32.5 over 6 EI. Ang 6 asagikan total length. So, 332.5 divided by 6 is 55.417. Ayan. 55.417 EI. Ayan. Diba? So, next, proceed tayo. Save sa lakwa, basi mawalag kalit pa. Next, proceed tayo. So, dito, base kanina, na-discuss natin, sulat lang na ako. Alay na lang, color red. Angle of C plus angle of A, nakabutang naman po diri is equivalent to angle of AC. Diba? So, pagkuha kay angle AC is equivalent to area of AC divided by EI. Diba? Ara formula na to. Slope or angle is equivalent to area kung asal gipapangita divided by EI. Para siya. Angle AC is AC over EI. Proceed tayo. Same lang siya ani class, literal, pero wala lang siya yung X bar. Tanggala lang niyo. Tanggala. So, our angle or slope at AC is, we have 1/2 times 35 times 3.5 plus, ariyan, kanina part, plus sa pikas, 1/2 times 35 times 2.5. Ayan. So, what is our angle AC? Over EI na siya. Nana? That is
105, okay? 105. 105 over magkasya, no? Sige lang, mag-next page lang ta. So, AC is 105 EI. Skip natin. Paste doon. Delete. Para. So, first, ang hinahanap is angle of deflection at A na natay medyo sapat na, no? Para makuha si angle A. So, in getting our angle A, AC mong to ganina. That is equivalent to angle of A lang, ha? AC man siya. Katong combined. Pag angle A, lang, nawala. Entire screen. Share. Walang net. Ayan. So, proceed tayo. Kukunin natin si angle A. But before that, paunsa na to si TCA, no? Wait lang. Di pa na to makuha. Nakuha na to si TAC. Paunsa na to si TCA before that. Okay? So, dito tayo. Shift ko lang, ha. So, deviation at point C with respect to a tangent line drawn at A. So, proceed tayo dito. Are, na figure, ang formula natin is area of CA or AC, para sa naman ano, times X bar papunta kay C over EI. Ayan. So, kumbaga, medyo same lang siya sa atong TAC, pero magkalahi lang sila sa X bar. Diba? Para sa naman ng area kay within man. Ang X bar lang kay padulong na takay, baliktad na, no? Dari na siya padulong. This is our X bar C. Sa pikas, kani siya, padulong dari mo na tong X bar C. Okay? So, ang area, same lang. We have 1/2 times 35 times 3.5. Ayan. Then, kani siya tanga point, padulong diri kay point C. So, first, diri nga part is 1/3 sa 3.5, di ba? Kay doon man siya sa height. So, lagay natin 1/3 of 3.5. 1/3 of 3.5 plus, ano siya? 1/3 of 3.5 plus kaning nga length, 2.5. Ara. Plus, sa pikas ta, kaning nga triangle. So, area niya is, disconnect. Wala man ang internet class, sorry. Wala.
Ayan, sorry for that. Okay. So again, dili na nga part, area niya is 1/2 times 35 times 2.5. 35 times 2.5. Tapos ang kaniyang x bar C. Okay. Nadoble man. Pareha sa bali akong gidrawing day. Kani nga part mo niyang x bar C. Kana. Padulong na rin. X bar C. Okay. Nadoble akong pag-drawing nga. Sorry. So, kani siya is 2/3 kay 2.5. So, lagay natin 2/3 of 2.5. Ayan. So, kindly help me paki-calculator what is our deviation of C with respect to a tangent line drawn at A. Ito, 297.5. Okay? So, this is 297.5 over EI. Ayan. So, proceed tayo. TCA. Oo. Ano niya itong TCA? Then, isa. TAC, TCA, napaisa si TBA, no? So, TBA natin, pwede dito na part. Ang i-consider, pwede sa PCAS, basta kay... Ay, hindi. TBA, so ibig sabihin, with respect at point A, papunta kay B. So, etong area na to, solve natin. Okay? So, deviation at point B with respect to a tangent line drawn at A. So, ibig sabihin, area moment from point A papunta kay B times x bar papunta kay B over EI. Ayan. Okay? So, again, papunta kay B. So, isa lang ka-figure kanilang. This is our x bar B. So, area ng triangle is 1/2 times 35 times 3.5. Tapos, lever arm niya is 1/3. 1/3, no? Kaya kaniman nga part doon sa atong height of 3.5. So, pila atong TBA. Pila? Kanino? $71.458. Okay? 71.458.
458 over EI. Ayan. So, nala ko'y gamay nga i-clarify ha or i-correction lang. Katong kaganina, asa to dapita. Are. Ang TAC, sorry lang ha, nadikit mo good. Ang TAC class, mo ni TAC, i-box lang na ko. Dar lang siya taman. Nagdikit mo good siya. Nagdikit po na ko. Mo na literal sa TAC. Sorry. Kanang angle A lang na. Sorry. So, pag deviation of AC 332.5 EI mo na siya. 'Di ba? Ano magugo niya? TAC is kaning 55, hindi. TAC is 332.5 EI. Dara na siya taman. Ang pagkuha kay angle A is TAC divided by length. Ayan. So, 332.5. Okay, nakabutang gani. Diba? Iktad. Kaya na to. Angle A is kani is angle C ni siya. Natapad maguna ako pag-solve. This is angle A. Ayan. So, pagkuha kay angle A is simply TAC divided by 6. So, mo nang 332.5 divided by 6. So, mo na ning answer sa letter A. Sorry tapad manggod. So, mo na ni literal ang answer kay letter A. Ano angle A, the angle deflection at A, that is just TAC divided by length. No? Angle A is TAC divided by 6, which is our length. So, 32.5 divided by 6, mo na ang answer. Okay ba? Dikit manggod. So, for example, dito, sa letter B, pagkuha sa atong angle C, which is nabutang na po nato diri pagkuha kay angle C is just TCA divided by length, which is 6. So, ilagay natin dito angle C is equivalent to TCA divided by 6. So that is 297.5 over 6 EI. Paki-calculator daw, class. Divide lang siya 6. Mo na ng answer sa letter B. Ila? 49.583. Ayan. Thank you. 49.583 over EI. Mga nang answer. Dikit mo good. Muli na ako pagsabot. So, this is our angle C. So, this is the answer for letter B. Okay na? So, kumbaga, deflection at point B na itong ginasolve. So, again, na-demo na to ganina, no? Asa itong figure, arao? Mag-ratio and proportion ta para makuha si deflection. So, in this figure, mo ni ang dako nga triangle, si A, C, papunta in this point. Ang gamay nga triangle is si A, B, then padulong din nga point. Okay ba? So, lagyan natin na ratio and proportion, same kanina. So, that is 6 divided by, kaning dako nga triangle, 6 divided by TCA.
equals, si point B is 3.5. So, lagay natin 3.5 divided by aning height. Si deflection at B plus deviation of B with respect to a tangent line drawn at point A. So, that is deflection at B plus PBA. O, sakto na natay PCA na natay TBA. So, ipang input na to. We have 6 over PCA is 297. 0.5 over EI. Pero i-cancel out na nato ng EI class ha. Ayan na i-appeal og input sa calculator. Equals 3.5. Di man literal nga cancel out. Ay lang sa i-input. Kasi sa inong answer, cancel out po siya. Angle B plus TBA. As TBA? 71.458 over EI. Again, pag input sa calculator, 6 over 297.5 equals, ay na plus EI, 3.5 over X plus 71.458. Sabayan na lang tamo. Pero pakitype pa sa chat box sa answer. 6 over 297.5 equals 3.5 over X plus 71.458. Shift solve equals. Yan ako equals. Kamu sa mag-answer. Pila na siya? That is 102.084. Very good. Deflection at B is 104 point, ay, sorry, 104 may noon. 102.084 over EI ha. Dili ma-cancel out si EI. Ayan. So, this is our answer. Box na lang nako. This is our answer for letter C. Pila na lang, dalawa. Location of max deflection o si max deflection. Okay. Kunin natin siya, no? Paano yan kunin? Ano yung clue na pwede natin gamitin dyan? Save sa na ako. Okay, tagbago. Delete. Yan. So, max deflection. Ang clue natin, no? Sa maximum deflection, 0. No, for example, lagyan natin ng point. For example, si maximum deflection is, kumbaga, nag-occur siya at point D. So, magpangalan tag another point, si point D. So, kumbaga, kung asa mag-meet si point D, di ba? D. So, mag-deflect siya. Kani ang deflection D. Naon sa na to. Sa itong pwede magamit dali. Point D. Deflection at point D. Tapos mag-extend ta sa ilalom. Alis na ako color orange. Ari. Mao ni ang deviation at point D with respect to a tangent line drawn at A. Diba? So, technically, pag sinabi nating maximum deflection, ang kanyang slope at that point, ibig sabihin, ang slope niya at this point mismo
is 0. No? So, ilagay natin dito lista na to. Ang deflection at point D or deflection at slope at point D is 0. Diba? So, kumbaga, at this point, diri mismo literal, diri, no? Slope man to siya, kana mismo, 0 man ang D, so ang gaak dira nga angle is A plus D. AD. Unya kay 0 man ang angle AD. Unya kay 0 man ang D. Diba? So technically, at angle at AD is A plus angle D. 0 ang D, so technically si AD is si angle of A lang. No? O, diba? Angle of A lang. Unya, natin angle of A na value. Angle of A na value is asa mong kadapita. Ara, si 55 point, ay dili. Ara. Baliktad. Sorry. Sorry for the confusion class So, TAC, kani si TAC. So, ibig sabihin, kani nga angle ato makreate, tama lagi ito ganina. Sorry. So, this is angle A. Tama ito ganina akong gi-erase. Mo ni angle C. Mo ni nga triangle. So, at deviation at AC, ang makuha nimo si angle C. Sorry class. Kay AC, si angle C ang makuha. So, this is letter B. Sorry for that confusion. Wait lang. Yan. Tama na ito ganina class Sorry lang. No, baliktad. At TAC, mo ni nga triangle, angle C atong makuha. So, this is letter B. Morning letter B na to. Ara. Then, diri sa PICAS, baliktad. At TCA, ang makuha na to si angle A. Sorry. So, this is our answer for letter A. Nag-swap lang sila. Tama ito kung first gisulat because of our triangle. Okay? So, balik na dito. So, ang angle A natin is na-solve na nato. So, to. Or angle A. Letter A. 49.583. 49.583 over EI. Yan. Ayan na, nanatay angle A. So, mo na atong pangitaan og pamaagi. Mao ni ang angle A, which is, mo ni angle A na to, og D, which is, kani nga triangle. Ang triangle AD, then kani nga point. Ang problema na to is mag-create siya og another area, kaning area shade na ko are. Shade na ko siya color orange. So para makuha na nga angle, diba kayo kumbaga mag-reverse engineering na to ba? Diba ang pagkuha sa angle is mag-TAC ka, for example sa iya TCA, divide ni mo 6 based on our area of moment diagram. Baliktad ta. Nakuha na nato si angle A, pangitaon nato kani nga moment diagram.
Diba? Because this moment diagram causes our angle AD, which is technically angle A. Panang shaded ha, kani nga part. So, unsa man na pagkuha? So, mag-designate ta og variable. This is our X. Then ako color. This is our X. Ana, tulong siya diri muna itong point D. Muna itong X. Wala tay height. Kaon pala ito ng height unya. Basta kani ang X mo ng height niya o patakabalo. No? So, kwaon na to una si X. Ratio and proportion na to siya. Saon pagkuha sa height. Ang height, H lang sa nakuha. Height. Okay. So, X and H. Sige, kuha na to. So, ang pagkuha na to sa height is ratio and proportion sa diri ang triangle. So, this triangle is 3.5 by 35. Lagay natin. 3.5 ang length or base, 35 ang height, equals. Yung hinahanap natin na area is X and H. So, lagay natin dito X and H. So, therefore, ang H in terms of X is H equals 35 divided by 3.5. Magibaliktad lang good class. H balin sa pikas. So, ang kaning pikas ibalin sa kabilang side. So, 35 divided by 3.5 is 10. Ayan. So, H is 10x. Kumbaga ba, i-represent na to siya. No? Again, asa nagi ka ng 3.5 o 35, sir? Are, kaning dako nga triangle. 3.5, 35. Common triangle kay X o H. Di man pwede nga duha ang unknown. So, si H, in terms na to og X, nag-ratio and proportion ta. 3.5 over 35 is X over H. Lipat, 35 divided by 3.5 is 10x. So, height is 10x. So, dali na ta. Ang pagkuha sa ato ang AD is the area between A and D, kaning color orange. So, unsa may area ana nga moment diagram? That is 1/2 kay triangle. Base natin is X times height natin, which is in terms of X is 10x. So, paki-ship solve daw class. Ayaw pila si EI ha. I-type sa calculator. 49.583 equals 1/2 or 0.5 x times 10x. Tapos, ship solve. Latunta mo, what is our x? Ibig sabihin, saan nag-occur yung ating zero slope, which is pag zero slope, siya yung maximum ang deflection. At deflection max, which is gipangalan na natog deflection at D. What is our x? Pila? Ship solve daw. Ay, sorry. 3.149. Ayan. So, x is 3.149 meters. Oh, nanata. Nanatay letter D. Letter D. Then, last one. Maximum deflection. So, ang gagawin natin class for maximum deflection, no? Uulitin lang natin to, kaning ratio and proportion, pero focus lang ta ani nga triangle. Kaning dako nga triangle o kaning triangle nga A, D,
this point. Okay ba? So, kwaon sa nato si TDA. Deviation at point D with respect to a tangent line drawn at A. Nya, kabalo naman ta sa X. So, makuha na nato ni nga area. Okay? So, medyo last part na ni, no? Deviation at point D with respect to a tangent line drawn at A is equivalent to area. Area of our moment diagram from A to D times X bar papunta kay point D over EI. Ayan. So, focus tayo ha. Ito, kanina ka-shaded part. Ang shaded part natin is area is 1/2 times X. Nakuha na nato si X, which is 3.149. Ayan. Times height. Nakuha na nato. That is 10 times X, 3.149. Ay, di masigo. Batan ako sa ilalom. Times lever arm. Padulong kay D. So, diri atong point. So, mao ni atong lever arm. This is our X bar D. Padulong kay point D. So, 1/3, no? Kay dikit man siya sa height. So, that is 1/3 times base, which is solve na nato, 3.149. Okay? Recalculator, daling apart. What is our TDA? Over EI na siya tanan. $52.044. Very good. 52.044 over EI. Kompleto na. Nanatay TDA. Again, we will be using this ratio and proportion again. Okay ba? So, na ako. First one is yung big triangle. AC and this point. So, ang base natin is 6 meters. So, 6 divided by height natin is TCA. So, lagay natin TCA equals ang base natin kay D, ara siya D, A to D, na-solve na nato, which is si X, which is si 3.149. 3.149 divided by height. Ang height natin is deflection at D, which is our maximum deflection, plus TDA. Deflection at D plus TDA. Substitute na lang nato. 6 over TCA. Si TCA dari. Para 297.5. 297.5 over EI equals 3.149 over deflection at D plus TDA, nas taas, 52.044 over EI. Okay, so pag shift solve, ayaw pila si EI. Sabayan ta mo, but I hope you are using your calculator. 6 over 297.5 equals 3.149 over X plus 52.044. Shift solve, di sana ko equal. Paki-type sa atong chat box. What is our answer? Ay, dara. 104.094. So that is correct. Ano to?
104.094. Okay, so deflection at D, which is our deflection maximum, is 104.094 over EI. Yan, box na to. This is our final answer for letter E. Ayan. Sakto, alas 12. Napatay sa ka-example, pero syempre, we will be solving that one next time. Okay? So, napansin niyo no? Bagal kayo ato ang facing kay medyo libog man gud siya. Labi nag first time nimo. No? Kay puro siya mga shapes ba? Mura siya og trigonometry nga gigamit sa deflection. Kung ang double integration is more on integration, kaning area moment method is more on trigo. Di ba? Unang hininayon nato. So, kanina po no, na-swap nato. I hope na naintindihan ninyo, na-swap lang din nato to. Pagkuha kay angle A is this triangle. So, TCA over 6. Pagkuha kay angle C is this triangle. So, this AC over 6. Mo itong na-swap na to ganina na information. So, ayan. Let's wrap it up. Thank you for listening. Next time, we will be solving this problem. Next time na. No? So, I hope that you have learned something. I hope na medyo naintindihan natin yung area moment method. Napatay next example para mas masabtan good. But for now, diyan lang sa ta. So again, thank you for listening. Paki-type sa inyong apelyido, then present. Ang most awaited part, ang attendance. So if you have any questions, just PM me or sa GC natin. So have your lunch na. See you again next week. Yes, Sambuto, you have a question?